Maayong buntag kanatong tanan o welcome sa atong nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. And today's video atong pag hisgutan karon ang definition or meaning of being a human. Why we exist. What is for reason why human exist. According sa mga research o sa mga maalamon nga tao, to be human is to acknowledge that there is no such thing as perfection and that most of us are doing the best we can most of the time. So, mo ni ilahang definition kining mahitungod sa tao nganong naay tao ug unsay tumong. And matud pud sa uban is paghimo sa imuhang mahimo samtang buhi pa ka. Well, mga sakto man na siya. And in addition, to be human is to live in a physical body and to recognize that we are spiritual being having a human experience. Release ni siya January 19, 2023. Kini nga mga definition. And kung atong lantawon, ang human, daghan ang it is a complex and dynamic being that is open to the infinite and ultimately to God. So, mo nino ang sa theological nga konsepto mahitungod sa human. Well, anyway, mangutan ako sa inyo ha. Unsay rason nga nung ni-exist ka? Sa imong paminaw, unsa kay rason nga nung nga naa ka? Aron ba nga mahimaya ang imong kaugalingon? Aron ba nga mudato ka? Aron ba nga makahuman ka og kurso? Aron ba nga makatrabaho kag nindot nga mga agency sa mga trabaho? Aron ba nga mahimo kang sikat nga tao? Mao ba na ang katuyuan sa Ginoo or unsa kaha sa imuha? The point is, dili man sayop no nga mo eskwela ka, manarbaho ka. Pero kung mauna siya ay nahimong tumong sa imong kinabuhi, well, ato nang lantawon karon. In the Bible, dunay definition or naghatag og meaning ang usa ka maalamon nga tawo. Ecclesiastes chapter 12, si King Solomon in his writing, in his God-given knowledge about life, about being a human, mauni ihang gisulti. Ecclesiastes 12 verse 13. Let the conclusion of all these thoughts be heard. Fear God and obey His commandments, for this is what it means to be human. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Fear God and obey His commandments. Maulang day ka na. Tinuod no. Giingon di sa verse 12. There is no end to the crafting of many books, and too much study wearies the body. Tinuod, nanarbaho ta para sa itong physical nga bahin. Para sa ato nga konsumo. Ni eskwela ta, ni kuha tag mga kurso, nga nindot nga kurso, para nga naatay mahimo nga maayo nga trabaho. But kung mauna na pud na siya ang reason nga nung dili nimo mahimo ang paghimaya sa Ginoo, that is wrong. Kay ang definition sa pagkatao nato
we should fear God and obey His commandments. Mao lang gid ka naman. Wala nag-ingon diri ang pulong sa Ginoong Dios. To be human is to have or to be successful. Naay ubang mga post sa social media nga dili kuno katawo kung dili iPhone imuhang gamit nga cellphone. Dili daw katawo kung dili dollar ang imuhang ginadawat. Napadui post dili kuno katawo kung dili libo-libo imuhang income. Haran ng pamunauna. They are trying to teach everyone who are in the down nga situation. But dili na mao. Tungod kay gihisgutan din sa pulong sa Ginoo. Ang reason nganong gihimo ta sa Ginoo di ay nganong ni exista aron himayaon ang Ginoo. Fear God and obey His commandments. Now, let's go to the main point. Unsaon man nimo karon pag himaya ang Ginoo kung naali kay kurso nya wa po kay panahon sa Ginoo? Naali kay trabaho unya dili man puga katuman sa buluhaton sa Ginoo? Sige daw unsa may inyong reason ana? Duha ni siya no? Fear God and obey His commandments. In this verse, in this single verse. Pwede naging mahinadlukan ka sa Ginoo. Pwede naging mahinadlukon ka sa Ginoo nga nag-lead sa imo sa pag-ampo, nag-lead sa imo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga bisan di ka kasimba. Pero ma-question ka sa ikaduha and obey His commandments. So if you fear God totally, you obey His commandments. For short, these two words exist tungod kay inseparable gini siya. Kung naay kahadlok di ka sa Ginoo, then you obey God. Muna siya ang nilunay nga definition sa kinabuhi sa tao. Sama gud niya anang trabaho nato, no? Kung naata sa school, kung we are teachers, mahadlok ta malate tungod kay may kahadlok ta. Munang we obey the 7:30 nga time in, biometrics nga time in, or logbook, log in. Nga namang inana man, tungod kay may kahadlok ta. Tungod kay may kahadlok ta, sa gobyerno, makaltasan ang sweldo, we obey. Bisan supak sa atong buot, magdali-dali, usay, wanay panudlay, moadtog eskwelahan. That's the reason. Pero nganong sa Ginoo, di man ito na mahimo. If we totally fear God, nga diin mo ay makahimo sa pagsunog sa atong kalag ug lawas didto sa impierno, supposed to be we fear Him. Pero kaya ra na to, no? Late ang church, kaya ra na to dili makabasa ang Biblia, kaya ra na to nga matulog nga walay ampo ay, dili makasampit, dili maka-acknowledge sa Ginoo. Tungod kay wala na to siya din na gikahadlukan o gi-obey ang iyang commandments. Munang giingon din verse 14. God will judge every deed along with every secret, whether good or evil. Di ta ka-excuse nini. Hinuktokin ni Igsoon. I hope nga kung tinudanay nga nakay kahadlok sa Ginoo, you should stand out. Imuha ra ng kagustuhan nga mopili na ng trabaho nga dili ka makasimba sa Ginoo. It's your choice. Na may lahi nga trabaho. Ang kaso lang no kay may garbo man budta. Naay lahi nga kurso nga walay RO og Domingo or walay RO, daghan kayo mga kurso ka naman. Nipili man ta niya ana. Tungod kay mas ganahan man nato nya ng kursuha. Kita hinipili. Munang kita po'y mipili sa atong kalaglagan o kalautan. O sa atong mga tunglo. Mga punishment sa Ginoo. Nautang ang kining pulong sa Ginoong Diyos that if you truly fear God
and obey His commandments. That's the reason that you are called human. Dili ka tao kung wala ka kahadlok sa Ginoo. It's only angels walay kahadlok sa Ginoo. May pag angels kay magpasumangil pag nahadlok sa Ginoo ang mga fallen angels. Inumdimi ka na. Kini lang. Daghang salamat. Ginoong Diyos magapanalangin kanimo.